What's up sa inyo guys? Welcome to One Click Moto TV. For today's video is mag-add ako nga ng coolant ngayon kasi meron kaming ride sa linggo. Ngayon, nasilip ko na yung reserve tank ng coolant natin. Medyo mababa na. So, mag-a-add ako ngayon ng coolant. So, ang babaklas muna tayo ng tire hugger bago natin mabuksan yung pinaka-takip ng reserve tank. Ayan. So, ito po yung gagamitin natin na coolant. Yan. Ito yung napili ko kasi ito yung recommended ni Honda. Yan. Kasi pwede ka namang gumamit ng distilled water. Kaso ang problema, magkakaroon ng corrosion dun sa ibang parts pagka water ang ginamit. Pero mas maganda kasi pagka ganito yung mix na, makamix na siya, magsasalin mo na lang siya. Iwas corrosion, iwas overheating. Yan. Kaya ito yung gagamitin natin, recommended. So pupunasan ko na lang muna, tsaka babaklasin yung tire hugger para iwas dumi. Baka kasi malaglagan ng dumi pag nagsasali na tayo ng coolant. Babaklas muna ako. So ayan, natanggal na natin yung tire hugger. Ngayon, ito na lang cover ang tatanggalin natin. Meron dito screw. Yan, tatanggalin lang natin tong screw din. Tatanggalin natin yung takip para makita na natin yung reserve tank nya. Ayan, nabuksan na natin. Ngayon, punas-punasan muna natin para maalis yung mga dumi-dumi. Kasi may mga dumi-dumi siya. Para maiwasan natin mapasukan ng dumi yung ating reserve tank. Ayan o, nasa low na siya. Kaya need ko na mag-add ng coolant. Ito yung upper level, ito yung lower level. So, pag nandiyan na yung coolant nyo sa lower level, need nyo na mag-add. Huwag nyo nang hintayin mag-ubos. Sa pag-check ng coolant natin is make sure na yung motor natin is naka-center stand. Para makita natin talaga yung level ng coolant kung gaano pa siya karami. Ayan, kagaya nyan, kung makikita nyo, mababa na yung coolant. Pantay siya. Kasi naka-center stand yung motor natin ngayon. Ngayon, kung may problema kayo dito sa coolant nyo, halimbawa, bago pa lang yung motor nyo, pero mabilis siyang mag-lower level, ibig sabihin, meron pong problema sa cooling system. Yan. Para makasigurado kayo is pa-check nyo sa kasa. Kasi pagka mabilis maubos yung coolant, ibig sabihin merong problema. Gaya nitong akin, ito is 5,000 odo na. Kaya mababa na itong coolant ko. Kasi yung iba dun sa group, yung mga nababasa ko,
bagong-bago pa yung motor, mga 1K, 2,000, mababa na agad yung coolant nila. Ibig sabihin, may problema sila sa cooling system. Pag ganon, kailangan mapacheck nyo na agad sa kasa yung cooling system ng motor para makita kung merong leak, kung meron bang problema, para maiwasan, matuyuan. Kasi ang iniiwasan natin dito is yung overheating. Yan. So, ito yung coolant natin. Meron tayong mga dapat tandaan bago tayo magsalin ng coolant. Yan. Pag magsasalin tayo sa reservoir, huwag natin punuin. Huwag natin sobrahan dun sa upper level. Kailangan sakto lang yung pagsalin natin dun sa may upper level. Huwag natin punuin yung reserve tank. Ayan. Bago magsalin naman ng coolant sa reserve tank, make sure na yung makina natin is malamig para walang pressure, di ba? Kasi pag mainit, merong pressure. Merong ding warning sa manual na nakalagay na pag mainit ang motor, iwasan magbukas ng radiator cap. Kasi ang mangyayari doon is tatalsik yung coolant kasi mainit, kumukulo yung coolant. Kasi yung makina nga is mainit. Ngayon magkakaroon na siya ng pressure, tatalsik yung mga laman ng radiator. Dito naman sa coolant natin is merong direction dito na use at temperature above 0 Celsius. Ibig sabihin, kailangan malamig yung makina. Use for top up and replace. Itong coolant natin is pang dagdag or pangpalit ng bagong coolant sa ating motor. Should change coolant every 40,000 kilometers or 2 years. Yan. So, depende sa inyo yan kung gusto nyo sundin yung 40,000 kilometers or yung 2 years. Kasi yung 40,000 kilometers masyado yung mahaba. Pwede nyo namang gawing 20, 15, or depende sa inyo kung kailan nyo gusto mag-drain ng coolant, palitan ng bago. Yan, nasa inyo po yan. At ito yung pinaka-importante dito after turning on the bottle, it should be used within 9 months. Ibig sabihin, pag binuksan na natin tong bote na to, is dapat makonsume na natin siya ng 9 months. Kasi pag lumagpas na po doon, is expired na po itong coolant. Meron expiration yung coolant natin. Kaya hindi natin siya pwedeng i-store lang. Tatabi mo lang siya tapos saka mo gagamitin pagka gusto mo. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan within 9 months. Kung gusto nyo, para magamit nyo lahat itong coolant is mag-drain na kayo. Palit buong coolant para magamit nyo lahat itong coolant. Masyado pala maliit itong butas. So, yung bote natin hindi kasya. Ngayon, gagawa ko ng salinan. Sasalin ko na lang unti-unti dito. Yan, salina natin. Nasa upper na siya. Goods na yon. So ayan, tapos na natin salinan ng coolant. Napaabot na natin sa upper level yung coolant natin. Halos konti lang din yung naisaling ko.
masyado palang marami pagka isang bote yung binili nating coolant. So kaya pala yung iba is binibili yung maliliit lang na coolant. Kasi pag mga refill lang is sobrang dami ng coolant. Pero pag siguro palit coolant, buo yung drain, kailangan siguro itong isang bote. So pag nakaka-experience kayo ng pagbabawas ng coolant, mabilis, ipatingin nyo na agad sa kasa. At pag nakakita kayo ng kulay pula dun sa may panel natin, may magbiblink doon na temperature kulay pula, is kailangan ma-check nyo na yung cooling system nyo para maiwasan kayo ng overheating. Kasi pag nag-overheating, focus ng pagkasira ng makina. Malaki yung magagastos pagka ganun yung nangyari. Kaya kailangan maintain din yung cooling system. Check lagi yung coolant tsaka yung cooling system. Check din kung mayroon mga leak. So hanggang dito na lang po. Lilinisin ko muna itong mga cover ng saka yung tire hugger. Huhugasan ko muna. Hindi ko napapakita sa video ko. So kung meron kayong katanungan, is comment down below lang po. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, is like lang po. Don't forget to subscribe. One Click Moto TV. Nandito na lang po. Ride safe po sa inyong lahat. God bless and bye.